Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Alright, balik Sunshine tayo. Radio. As promised, after nung ating quick break, ang ating special guest for this afternoon ay nagtapos dyan sa De La Salle Araneta sa kursong AB Psychology. At sabi niya, galing siya sa middle class family. Yes. At siya ay panganay sa 5 magkakapatid na binubuo ng 2 babae at 2 lalaki. So siyang ate. At ang kanyang pangarap sa buhay na nais marating, makakreate daw ng passive income, maging successful sa negosyo na papasukin niya, at maging isang kilalang influencer sa larangan ng business. Kumusta kaya yung kanyang mga plans? Ito bang tatlong ito kumbaga nakuha na niya yung kanyang mga mamaya tatanungin natin yan. Yes. Okay, ka-partner Aileen, I'm giving you the floor. I-introduce mo ang ating special guest. Sabi nga OFW noon, full-time na negosyante naman ngayon. Yes, ang kasama po namin ni ka-partner Tony ngayong hapon dito sa Patok ay walang iba kundi ang top senior franchise consultant ng House of Franchise. Ano kaya itong House of Franchise? O diba, alamin natin yan. Kasama natin live na live mga ka-partner. Dating OFW ngayon nandito na, bumalik sa sariling bayan. At alamin natin kung bakit at ano ang dahilan niya na ilang taon siya sa ibang bansa at ngayon nandito na siya sa Pinas ulit. Miss Mary Jessa D or MJ Gerjo. Tama po ba? O yan. Tinanong ko po talaga kung paano basahin. Okay, so I'm so happy, no? It's rainy day pero dito nagiinit sa loob ng station natin. So, 'di ba? Yes, nagiinit power. talaga, power. So, gusto ko lang po munang batiin, of course, kayo pong dalawa, 'di ba? Syempre, wala po kayo, dapat may maganda talaga introduction din po sa inyo. Ayan, thank you po. And then sa lahat po ng nanonood, mapa-live sa FB, sa TV man yan, or nakikinig sa radio station or sa radio, ayan, ano po, good morning, good afternoon, and good evening na rin po sa lahat kasi hindi natin alam kung saan kayong panig ng mundo. Yes. So, global na natin. Kasi kapag digital tayo, abay, isang click lang yan, mapapanood na itong show natin, di ba? Yes po. Okay. Alright. So, Anyway, Tony, tatawagin na lang kitang MJ. Bata ka pa naman eh. MJ na lang. MJ, just to refresh the memory of our viewers and listeners, ano ba itong House of Franchise? Kasi nga, hindi ko na rin ma-recall. Medyo malilimutin na ang lolo dahil this is the second time na magkasama tayo dito, diba? Diba? Sana meron pa susunod. Diba? Sure. Ganun talaga dapat. Meron na una, may susunod. follow-up. May follow-up. So, yun po, bago po ang lahat, syempre gusto ko lang ulit batiin yung buong team ko din po. Ayan, nanonood sila, sobrang dami po nila. So, saan man kayong panig ng mundo, Team Alab Family, Team Chosen, and of course, batiin ko na yung mga owners muna ng House of Franchise. Bago ko po tuloy ang makalimutan, Boss Jonathan So, Boss Carlito Makadangdang, and yung Grand Mentor, Kinichi Enda, ayan po. So, House of Franchise is one-stop shop. Okay. And marami po tayong ino-offer dyan. So, lahat po ng kailangan, lalo na po ng mga first-timer papasok sa pagnenegosyo, this is the perfect venture for you to start. And gaya po na nasabi ko, to simplify the definition, who is House of Franchise is the one-stop shop franchise. Ayun. So, yun po. So that's the answer doon sa mga nagtatanong, ano ba yung House of Franchise? So, one-stop shop franchise. At syempre, sabi mo, typical na isa kang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ano nakita mo dito sa House of Franchise na talagang nakapag-attract sa'yo, na talagang ito na yung magiging business mo at present? Wow. Ano po? Bigyan ko lang po kayo ng konting kwento lang. Yes. Yan. Bago tayo mag-jump sa anong current. bansa? Saang bansa ka galing? Ganon. Sige, go. Ayan. So, gaya po na nabanggit ni Sir kanina. So, typical, ano po ako, galing sa middle class, nag-aaral, and one of my dream is talaga makatulong sa family. Sino ba naman ayaw, lalo na sa isang breadwinner. And then, pagka-graduate ko po ng kursong psychology, ang unang-una ko talagang inisip is paano nga ba ako makakaalis ng Pilipinas. Kasi bakit po? That time is, I was really thinking na wala talagang asenso sa Pilipinas. It's because of the environment na kinalakihan ko, dahil marami po ako mga kakilala, classmate, yung parents nila nasa abroad. So, for me, sabi ko, wala dito sa Pilipinas yung asenso. And hindi rin naman kasi kami lumaki na merong mga background ng mga negosyante. So, wala akong idea about business.
So, ang talaga nasa isip ko, mindset mo talaga maka-abroad. makatapos ng pag-aaral at makapag-abroad. So, nakapunta po ako. First ko po talagang work is Qatar. So, I was there sa for Qatar. almost 2 years and then umuwi ako ng Pilipinas at lumipat po ako ng Dubai. Doon ako tumagal sa Dubai United Arab Emirates. And I've been working there for past 13 years Uy. with ang pinaka-work ko talaga is human resource. Nasa human resource department Magaling po kang ako. kumilatis ng attitude ng mga Mahilig tao. po ako mag-recruit. Mag-hire and fire. O, kasi psychologist eh. Oo. You are fun. Ako yung Okay. mag-hire, ako din ang So, magpa-fire. 13 years that... 13 years. No? Almost 13 all in all, years 15 po. years kang OFW. Opo, yes. Pagka-graduate ko, at the young, para around 19 years old po ako gumraduate. So, pagka-graduate ko, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Naganap talaga ako ng opportunities na makapag-apply abroad. So, through agency po siya. So, to cut the story, naging maganda yung naging takbo ng career ko po sa Dubai kasi from HR assistant, I was able to fulfill yung pinaka-highest na position, which almost HR manager na siya. Pero kasi designation-wise, they call it senior. Yes. Maybe because I'm a Filipino, so may mga ganong cases, so they call me like senior HR. But here in the Philippines, if check mo siya, it's like sa HR manager na din. Yung designation and yung job description. So, paano ako nakarating sa ganitong negosyo? So, Kaya yun yung nga. tanong eh. So, one day... Maganda na yung opportunity, di ba? Super Maganda na yung maganda pwesto na. mo. Pero bakit bumalik ka at bakit iniwan mo yung iyong magandang opportunity sa Dubai? Ang nangyari po dun, sir, hindi ko agad iniwan. Okay. So, naging wais din po ako. Kasi when I started this business, sabi ko, hindi pwedeng mag-full-time agad. Kasi prior to that, I've been like exposed sa mga iba't ibang seminars and nakakakita ako ng iba't ibang mga trainings po. O nakakatin ako ng trainings rather sa iba't ibang mga forum. And then nakita ko talaga bakit lagi nilang pinopromote yung maging entrepreneur. So, nagkaroon ako ng idea. Pero syempre, nandun pa rin tayo sa employment mindset o employee mindset na takot umalis doon sa comfort zone. Yeah, diba? yeah. Takot Tama. tayo. At ayaw kasi nating mag-risk. Yan ang problema natin. Ako, personally, That's kasi, also my problem, MJ. yun ang personal thinking ko na ang hirap-hirap natin umalis or mag-risk. Pero pag sa ibang bagay, nagre-risk tayo. Like in love life, diba? Nagre-risk tayo sa maling tao. Pero pag sinabing pag-assess, May hugot takot ka, na- ha? Sila po yun. Hindi po ako. Ayun. So, that time po, so naisip ko, try ko kaya. Pero nandun pa rin ako meron pa rin akong fear. Kasi nga, hindi rin naman talaga ako ganap na, wala talaga akong background sa negosyo. Takot na takot akong sumugal. Kasi paano kung mag-fail? Yun. Diba? So, what I did, sige, observe lang tayo. So, nakita ko na po itong House of Franchise way back 2018 pa. So, meron kasi silang branch sa Dubai and I was invited with my colleague po. Then, sabi niya, try mo lang, attend ka, no pressure. O, diba? No pressure daw. So, ako naman, pumunta ako dun sa forum and nagandahan talaga ako. So, sabi ko, sige, I'll give it a try kasi thinking ko before, hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan. Tama. So, subok lang. Wala namang masama. Subok-subok lang. So, I did it. Pero part-time ko lang siya. Okay. So, ganun po ang nangyari. But, even though it's a part-time for me, talagang tumatak sa isip ko na wala namang kasing negosyo na boom agad, na overnight success. Yes. So, even though it's part-time before, sabi ko kailangan, I have to insert my time. Yeah. I need to learn this business at the same time, kahit na part-time ko siya, napagsasabay ko. Na eventually, sabi ko, pag ito talaga na-master ko, pwedeng maging way na yon para makapag-for good na ako. And which it happened. Nangyari talaga siya. And kailan siya nangyari? Kasi 2018 ko po nakilala tong negosyo natin. So, part-time, in-enjoy ko siya. Inaral ko po yung pasikot-sikot, even the profile of the company. Because the reason why Filipino are afraid to start, kasi hindi natin sila masisisi. It could be may mga tao talaga na nakaranas ng mga scam, di ba? May mga maling negosyong na-start. Either yung mga pinagkatiwalaan nila sa Pilipinas, kasi may mga ganong story akong na-encounter. Mga maling tao. Maling tao. Willing, yung mga Filipino, they're very into business. Kaya lang since nasa abroad sila, pinagkatiwala nila dun sa family members nila sa Pilipinas. At ang nangyari naman, ginamit naman. Kumbaga para talaga nag-take advantage yung family members nila. So hindi natin sila masisi. So ako naman, since wala naman akong ganong experience pa, so sabi ko, this is my first venture. So kung mag-fail man siya, I still young, di ba, bata pa ako to bounce back. Yes, so, yes. ganun na nangyari. So, again, yun nga po, 2 years ko siyang inaral, pinart-time, pero even though it's part-time,
I have the full-time attitude. When we say full-time attitude, ginawa ko talaga drop everything. Every time na may trainings, meron ako mga bagong kailangan malaman, may mga bagong products na nilaunch yung company. So, I have to be there even though I'm tired. Kasi nga, maghapon na yung trabaho ko. Pero sabi ko, kapag hindi ko talaga to inaral, nothing will happen. Kasi kahit naglabas ako ng pera, nag-invest ako sa negosyong pinasok ko, if I'm not going to give my time, hindi ko siya inaral, hindi din ako kikita. And naniniwala kasi ako na I remember yung isang mentor ko nagsabi sa akin, hindi ka kasi kikita pag hindi ka magpapakita. Yes. Diba? Paano ka kikita kung ikaw mismo hindi nagpapakita? Meaning, hindi mo inaaral yung negosyo, hindi mo binibigyan ng time. So, kahit part-time siya, kailangan bigyan mo siya ng full-time attitude. So, yun po yung nangyari sa akin. So, what happened? 2020, pandemic hit, dun po talaga naging turning point ko. Paano? Kasi po, I've been away for a couple of years na sa family and hindi ko nararamdaman yung away ko sa kanila kasi una, nakakauwi naman po ako ng Pilipinas. But when pandemic hit, dun talaga nabago lahat. I believe hindi lang po ako kasi maraming mga Filipino talaga during pandemic days na maraming na-realize na time is very precious. Kahit anong yaman mo, kahit anong dami mong pera, pag tinamaan ka nung COVID, patay ka. Literal patay, di ba? Yes. So that time talagang hindi pa uso yung vaccination, lalo nung initial days. Yes, So yes. talagang isa po ko sa talagang naapektuhan. I'm a positive person, I'm a very optimistic person, pero natamaan din ako ng negatron sa katawan. In what sense? Parang sabi ko, parang aanin ko yung pera ko dito, pero pagdating ko sa Pilipinas, wala na yung family ko. Sobrang advance po akong mag-isip. Paano kung natamaan sila ng COVID, hindi ako makauwi. So, since sabi ko, meron naman na akong kahit papano knowledge about the business, why not na itodo ko na? So, what I did po, 2020. So, that's the turning point. That's the turning point. Yung So, COVID. lahat nagulat. Kasi why? 2020 is pandemic season, bakit ngayon ko pa magre-resign? Parang kalokohan naman yan. So, syempre, hindi ko na po ipinaliwanag sa buong people kung ano yung talagang reason ko. So, sabi ko, I have to give it a try. Kasi nga, nagawa kong kumita even part-time eh. So, what if kung full-time pa? So, yun nga po, nag-resign ako and then that was 2020. Hindi po agad ako nakauwi kasi walang flight. Dahil po talagang very restricted. Napakahigpit. Sobrang strict po talaga nung that time. So, I stayed there for almost a year pa rin. And then, nakita ko yung ganda. Mas lalo ko pong minahal yung negosyo. Bakit po? Dahil nagkaroon tayo ng new normal. Yung negosyo po natin na dating traditional, they converted it or they diverted or they parang nagkaroon sila ng bagong sistema and program na pwedeng itap kahit yung mga nasa loob lang ng bahay. Doon ako mas lalong ginanahan. Kasi po, I created my YouTube channel that time and nakatap po ako ng mga kapwa OFW ko na mag-start din ng negosyo kahit po nasa loob ng bahay at OFW pa. So, doon po, nagkaroon ako ng mas marami po ako na-meet na tao through webinar Mas Zoom. lumawak yung kaalaman mo Mas lumawak po about yung kaalaman ko sa business. sa As mas, business. tama po, at mas naano ko siya, mas na-embrace ko yung negosyo. And then, ayun po, and then nakauwi po ako dito, saktong-sakto, January 1, 2022. Talagang putukan siya, New Year po yun. So yun po, I've been here na sa Pilipinas for 1 year and 8 months na rin, o 9 months. So running 2 years na siya. So sobrang ganda nung nangyari dahil nga po, nag-decide ako. Sana ganyan. While hearing your story, MJ, matalino ka. Kumbaga, inaral mo. Kumbaga, yun yung dapat eh. Hindi ka padalos-dalos ng Correct. pagdidesisyon. Risk taker siya, pero careful siya. Di ba? yes, Parang, nagde-take risk siya, pero pinagpaplanuhan niya bago mag-quit doon sa negosyo niya, di ba? Kaya nga, May yun talaga? nakita. Kumbaga, yun po Planning. yung Oo, dapat. planning. That's one lesson, guys, na pwede nyong i-consider. Don't forget the name. Si MJ po, yung may ganong mentality na, fine, kailangan nating subukan. Dahil kung hindi, paano tayo? Paano natin masasabi na magtatagumpay tayo kung ayaw nating lumabas dun sa comfort zone natin na parang gusto lagi natin nandun lang tayo sa nakasanayan na natin. Yes. Okay. At para naman sa mga OFWs dyan na nanonood ngayon, maraming nagsasabi na ang pagiging OFW ay dapat hindi panghabang buhay. Di ba, ka-partner Tony? Dapat ay maging stepping stone lang yan at ang maganda talaga ay mag-invest kayo sa isang negosyo na doon talaga kayo tututok at talagang mararamdaman ninyo yung pag-angat nyo at yung pag-angat ng buhay, ka-partner Tony. Ayan. And speaking of business, you were saying kanina, MJ, na itong pinag-uusapan nating business is also fit for our OFWs, even Yes. nandun sila abroad. Correct po. Paano? Ayun. So, since I already mentioned kanina that yung House of Franchise is one-stop shop, and then nag-evolve tayo, nag-innovate sila during pandemic, and sobra akong naging saludo sa mga owners kasi nga po, could you imagine na pandemic,
there's a lot of companies na lay off ng mga staff nila, nagsara pa nga nagtanggalan. yung iba eh. Pero yung House of Franchise, nag-stand out during pandemic. And to give an idea, we are back-to-back awardee po ng Best Franchising Company po here in the Philippines. So, paano nagkaroon paano namin natap yung mga OFW? So, wag na po tayong lumayo. Ako po ang pinaka-best testimonial. Kasi I was able to run this business even though I'm outside the Philippines. So dahil nga po sa new normal. Nagkaroon kasi tayo ng tinatawag na online business or online franchise o mas kilala po namin na tinatawag namin ngayon na dropshipping. So what happened? So ano pong nangyari doon or ano pong meron sa program ng dropshipping natin in online franchise? Meron tayong sariling sistema na kaya pong mag-operate, mag-run even natutulog ka. So we call it you can earn anytime, anywhere from your home. So dahil po sa power ng technology, we have a system kung saan pwede ka pong magbenta. We're using only yung kailangan mo lang dito desktop, laptop, mobile, basta may data ka and wifi. And the mere fact naman na nakatutok lagi tayo sa social media, ibig sabihin may maganda tayong data and wifi. Siguro sa panahon niyo wala na po sigurong walang wifi or 'di ba? At lahat may social media. So yung mga nasa ibang bansa katulad ko po dahil nga po may power of technology, nagawa ko po yung ating business. Kasi nga po meron tayong tinatawag na online system. And yung tinatawag nating talagang ginawa ng mga owners natin to make it more convenient nun sa mga franchisee po nila. And then yung maganda, dahil nga ang negosyo kailangan yan, it could be service or products. Yes. So yung maganda, hindi na kinailangan ng mga OFW or even the franchisee to have their physical stocks. Yun yung maganda kasi nga po provided na siya inventory, the stock itself is provided na dun through the online system. Kaya maraming pumatok ng online business din nung pandemic. So yun po yung reason kung bakit nagagawa po ng mga OFW to run this business even though hindi sila nandito sa Pilipinas. Yan din kasi yung mga reason kung bakit marami pong takot na mag-start. Di ba nabanggit ko po kanina kasi pag physical or traditional business, kailangan physical nandun ka. Kailangan in-look after mo yung negosyo. Pero ito kasi napaka-low yung risk. Mataas po ang success rate kasi nga po, kaya mo siyang i-operate, kaya mo siyang i-check time to time at the comfort of your time. Yun po yung maganda. Ayan. So, kapartner Tony, nakikita natin sa screen yung mga produkto. So, para lang to make it clear doon sa ating mga audience, sa mga nanonood sa atin sa Facebook, kasi may mga videos silang nakikita, mga photos. Itong House of Franchise is under ng umbrella ng GC Premier. Yes po. Okay. So, kaya pala yung mga produktong naipakita natin ay talagang mga GC Premier products. So, ano-ano pa yung mga produkto para lang sa kaalaman ng ating mga manunood? Ayun. So, yung pong ating negosyo is a group of companies. It's a JC group of companies. Before kasi, mas kilala siyang JC Premier. Pero ngayon, since we go global, we expand globally, so we call it JC Group of Companies. It's an umbrella. Under ng umbrella po na yun, meron tayong house. Yung po yung food part natin, which the Siomai King and other food business. And then yung pangalawa po yung digital, which if you are familiar with Tok Tok delivery service, it's a one-stop na rin tayo, application. Pwede ka kasi doon magpa-deliver, bumili ng food, magbayad ng bills, magpa-load. So, it's a one-stop application na siya. And the other one is yung health and wellness natin. Dito ako mas na-excite sa health and wellness natin kasi yung pong dalawang nabanggit ko, yung food is talagang Pilipinas lang yung kaya pang itap. For now. Even the digital, yung Tok Tok delivery is still in the Philippines lang po yung market. Pero iting matindi, iting malupit. Yung health and wellness natin, available tayo niyan for 6 countries. So, even nandito ka sa Pilipinas, you have a customer client in Singapore, Taiwan, UAE, Italy. So, matatap natin siya. Kaya po siyang na-deliver yung mga products natin. So, ano yung meron doon yung mga health and wellness natin, which high quality po yung mga products natin talaga. So, yun po yung binubuo ng JC Group of Companies. So, 3-in-1 ang tawag namin dyan. Hindi lang ako nakapagdala ng siomai kasi frozen. Baka po hindi tayo matapos. Pero meron kami dito, coffee. Yan, ito ba yun? Coffee po yan. Yan yung Ashitaba coffee natin. One of the best selling talaga. At no, yan po yung bago natin. We have yung barley capsule and barley juice. So, ngayon, since coffee lover ang mga Pinoy, so, di ba naisip ng mga owners natin, brilliant yung mind nila, so they make it in form of coffee din. So, yun yung maganda. So, healthy na. At,
pwede talagang i-deliver kahit nasaan sila. Okay. So, dun sa mga interesado, MJ, baka kasi sa ganda ng iyong paliwanag about the business, I'm sure marami magkaka-interest. Magkano ba yung dapat kong i-ready kung sakali na gusto kong mag-franchise, alinman dun sa mga nabanggit natin kanina? Ayun. So yung pong, siyempre ito po ay negosyo. Alam naman natin, pag negosyo may kapital. May kapital, okay? yes. Wala pong libre kahit po sumakay tayo ng jeep. So yung ganda ng negosyo natin, marami kasi tayong mga packages, sir. So it depends dun sa kakayahan na simulan ng ng mga magiging franchisee po natin. So for the starter package, we can offer yung 17,888. So diba? it means you have up to 40% na 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 commission and discount. So habang tumataas po yung packages na ina-avail nyo, tumataas din po yung discount and commission. So after po kasi nung ating 17,888, we call it starter package. So we have yung tinatawag nating Sapphire, which yun po yung talagang pinaka-best selling po namin na package, which around 53,000. So, nandun na rin po, ang maganda doon, yung 17,888 is like starter. You have 40% discount and commission. While dun sa Sapphire, yes, you will start with 53,000, but 43% naman yung commission and discount. So, even though makikita mo yung difference from the starter, pero malaki siya in the long run kasi lalo na bulk order siya. Plus, hindi lang po yun kasi once you avail the 17,888 or even the Sapphire, so meron siyang tinatawag Sapphire 53. 53,664. So, what's the difference, Ms. MJ? It's the same po, lahat ng inclusion, benefits mo bilang franchisee. 3-in-1 na po yan, sir, kasi meron ka ng food, may digital ka na, may health and wellness ka na. So, even it's Platinum or Sapphire, is the same inclusion. Ang pinagkaiba, meron kasi tayong tinatawag na initial inventory products. So it means once you avail it, para ka lang namili, para ka pong nag-shopping, once you avail the 17,888, ibabalik sa'yo ni company, may initial inventory ka, ang tawag namin doon. So worth 25,000. So pipili ka lang doon kung food ba, digital o ano? Kasama na po lahat yon. Kumbaga, yung Platinum and Sapphire is all-in-one na siya. So it's a one-stop shop na siya. Yung pong puhunan, magdedepende sa ipon mo o dun sa kaya mo. Pero kung may credit card ka, yung mga tao ngayon, instead na ikaskas mo sa gamitin natin ngayon, utak tayo, wais tayo dapat. Pati mga nasa ibang bansa, yung mga OFW. So, ang pinagkaiba lang po nila is yung puhunan ng Platinum natin, yung starter is 17,888 and then si Sapphire is 53. It's the same inclusion, 3 business na siya. So, meron ka ng digital, ulitin ko lang po, food and health and wellness. So, tawag namin dun sa health and wellness natin, dropshipping. Kasi mas talagang in-demand na siya ngayon. Ang pinagkaiba lang, yung mauuwi mong initial stocks or initial inventory plus yung magiging future commission mo and discount. Kasi si starter, 40%. Si Sapphire po is 43%. So, malaking difference ng 3%, lalo na in the long run siya. So, ganun po tumatakbo yung ating package. So, mabilis yung ROI nito, sobrang MJ. bilis po. Actually, ang maganda po kasi dito is since meron ka ng 3 franchise, actually return of investment na agad eh. Kasi ilalabas mo for example na lang sa mga kaya lang mag-start ng 17,888, ibabalik sa'yo 25,000 worth of initial. So, kung isipin mo lang, para ka lang nag-shopping, pero may franchise business ka na, it's a one-time payment. And no renewal fee, no royalty fee, one-time payment. At ito po yung pinakagusto ko sa negosyo natin. Lalo na po yung mga momshi, 'di ba? Yung mga parents po. Kasi ngayon po, 'di ba, dati I remember when I'm still young, ang binibili ng mga magulang educational plan eh. Alam niyo po ba ngayon, mawais na po ang mga momshi, binibilan na po nila ng franchise din. At the same time, yung ating pong business din is perpetual. Meaning, whatever happened to me, ako po yung account holder, ako yung franchisee, matigok ako anytime, knock on wood, diba? Knock on wood, is pwede po yan ipamana sa beneficiary. So, kung single ako, ayan, single po ako. Ayan, pwede po natin. Still available. Still available. So, kaya po ako nananawagan. Hindi, joke na po. So, ayan po, since ako po ay single, so pwede ko siyang ipamana sa parents ko po or siblings ko. So, automatic po yun kapag may mga naiwan akong commission doon, na pera doon. So, pwede hindi siya mapo-forfeited. Hindi siya forfeited. Malilipat po natin siya sa beneficiary. So, kung ikaw, parents ka, 'di ba? So, sabi mo, education is tanging pamana. So, eto na maging
sa digital world talaga, business na ang pinapamana ng mga magulang. Kaya So, nga ayun eh. po. So, sobrang ganda. At ang ganda rin naman dito, sa pagkakaalam ko kasi dito sa House of Franchise at dito sa GC Premier, ay nasa multi-level marketing din sila, di ba? Yes po. So may income ka pa, aside pa dun sa typical na talagang negosyo na kapag may Direct customer na selling. bibili, direct selling. So, paano naman to paano mo naman na-appreciate yung kanilang scheme dito or yung system nila pagdating sa multi-level? Ayun. So, ako po kasi, hindi talaga ako fanatic before nung multi-level kasi I don't have any idea. Yes. The reason why people is against with this, when wanting, because they don't have the idea and knowledge. But over the years po, no, nakita ko yung ganda. Kasi actually, sabi ko, when I'm still working sa HR world, it's like organization yun, di ba? I have the CEO, I have the vice president, and the subordinate. So, dito, nakita ko, is the same lang din ng scheme. Diba? So, parang, ang nakita ko dito, if the franchisee would like to go for the selling lang, then go for it. Yes. So, wala tayong, kasi ang nagustuhan ko dito, no pressure. No Yan. pressure at all. It's your call. It's your choice. How to manage, how to run the business, and ikaw magde-decide. So, if you want to go for the selling, direct selling, then go. Walang problema. But if you want to go deeper at kumita talaga ng 6 to 7 digits, which yun po yung nangyari sa akin. Wow. Ayan. Is talagang nagkaroon ako ng initiative or courage or naging bravest talaga ako to build a network. Yes. To build an empire. Tinawag ko kasing empire yung team ko, ayan, Team Alab. Kasi nga po, people business tayo. And whether you like it or not, we are in the era na kailangan talaga you know how to manage a business with people. Kasi if I remember nagbabasa kasi po ako ng mga books like si Robert Kiyosaki. So kapag daw may sari-sari store ka, sabi doon, hindi ka pa matatawag na negosyante. Kasi they define, Robert Kiyosaki defined a business if meron kang 100 employee. Oh. So either you are from the financial field, you are from real estate field, or multi-level marketing. Kapag meron ka ng 100 people down to you, you are a businessman na. Doon ka pala mako-consider as business. Oo, Kasi yun po yung mamahalin base ka po na. dun sa Hundreds kasi na tao. di ba minsan negosyante na ako, meron ako sari-sari store, no. Based po kay Robert Kiyosaki, he defined na kapag negosyante ka na dapat you have 100 people o 100 employee down to you. Or like yung mga company, di ba po? So may mga 100 people. So ako, sabi ko, kailangan ko siyang i-maximize. Kasi yung negosyo po na ino-offer natin is maraming ways to earn. So magdedepende na lang kasi sa psychological wallet natin kung magkano yung gusto natin kitain. Kasi nga nabanggit ko po kanina, itong business natin is direct selling. So yung mga franchisee ko po, yung mga franchisee na nag-a-avail sa amin, they just want to have the discount and magbenta. So hindi po namin sila pinupush to have their own to build their team din or yung tinatawag na networks. Pero ako kasi nakita ko yung potential. Yes. Nasabi ko, nandito na rin lang naman ako. Lagi ko pong sinasabi, naulanan na ako, yung magpapakabasa na ako. It means, sasagad ko na talaga kung ano yung pwedeng kitain kasi nakita ko yung mga nauna po sa akin. Yung marami akong mga nauna po sa akin na talagang hindi sila nag-aral. Wala silang pinag-aralan. So, best example po yung mentor ko po na si Kinichi Enda. Hindi siya graduate ng high school pero grabe po, talagang dahil sa negosyo na to, hindi pinag-uusapan kung ano natapos mo. Yun po yung isa sa napakaganda sa negosyo natin. Kasi regardless kung nakatapos ka o hindi, anong background mo, dito pantay-pantay po yung mga negosyante. And that's the power of multi-level. Yeah. Yun po talaga yung nagpa sa akin, kumbaga napawaw talaga ako. Kasi wala talaga akong idea about din Kasi totally irony po dito Kasi nung nag-work ako talagang, na people Focus din ka yung lang hinahawak dun. ko Pero sabi ko, meron palang life after employment. So, dun ko talaga na-embrace yung power ng pagiging negosyante. Okay. Kasi, di ba, yung iba po, ang talagang focus lang nila, work. Pero sabi ko, pwede namang palang sabay. And then, eventually, ito yung magiging gateway mo para ma-fulfill mo talaga yung gusto mong mangyari sa sa buhay mo, di ba? So, Ayan. yun po. Okay. So, my next question, MJ, nagkakandak ba kayo ng orientation? Kasi the way I see it, habang kinukwento mo yan, kailangan maunawaan ng mga tao to convince them. So, kayo ba ay nagsasagawa ng mga orientation para mas maunawaan ng mga tao? Kasi parang yung ating discussion today might not be enough para makumbinsin natin sila na pumasok doon sa negosyo. So, meron ba kayong ganun? Kasi siguro yung mas malaliman na be it online or face-to-face kasi
parang masigit nilang maunawaan. Makakapagtanong sila just in case doon sa mga gusto nilang package. Mga Ayun. boom yan, mga boom. Correct. boom. Tama po. Actually, yung purpose kung bakit nandito po tayo is just to give an information. The information and knowledge na meron palang ganitong nag-exist na business. And for those viewers po na interesado to know more, the best thing that it can do is to, of course, contact me. And then, meron kasi akong 3 ways, sir. Una, kapag wala kang time, bibigyan kita ng option. You can watch my recorded video. So, I have a YouTube channel. So, may ready ka ng Meron video. na po ako. It's just a 39 minutes detailed video. Kasi alam mo yung mga Pinoy ay nanonood ng mahaba. Gusto diretsahan eh. So, I have 39 minutes video. I also have a daily webinar via Zoom. So, mamimili ka ng oras doon. So, meron akong 2 a.m., meron akong 10:30 a.m., meron po akong 3 p.m., 7 p.m. and 11 p.m. So, pag wala ka pang napili doon, ewan ko na lang po. Ang dami kasi nun eh. So, via Zoom webinar or maganda, you can also meet me sa opisina. Mas gusto ko rin po kasi face-to-face para makita nila yung ganda ng ating opisina and legalities as well. Kasi syempre may mga Filipinos din, they're very particular in terms of legitimacy. That's So, true. the best thing that you can do is to visit our office. Sobrang lapit lang naman sa Shaw Saan? Boulevard. We are located in House of Franchise Building. JC, it's a back-to-back, dalawa kasing building yon. So, along Shaw Boulevard lang siya. If you are familiar with Shangri-La, Mega Mall, it's just nearby. And katabing-katabi po namin ng Red Planet Hotel. So, ayun po. So, yun po yung sagot ko sa inyo, sir, na meron tayong 3 way para po mabigay natin yung information na kailanganin ng mga natin, mga gustong mag-inquire. Ayan. So, mukhang yung 3 na mention mo na pangarap mo sa buhay na nais marating is, nandun ka na. Kumbaga, makakreate ng passive income. Passive income, andyan na. Nandyan na yun. Maging successful sa negosyo na andyan na yun. At influencer. Kumusta yung pagiging, you're still may working YouTube on channel siya eh. Talaga. For me kasi, yung influence, not just about in media lang eh. Kasi if ako naniniwala po talaga ako, if someone will follow you, you're already a good influencer. Kasi ako, Yes. I remember, I have numbers of my franchisee down to my line. So, meron ako sa iba't ibang bansa. And they believe on me every time na meron akong sinasabi, meron akong sinasuggest sa kanila, may tinuturo ako. And I feel na talaga na i-influencehan ko siya. Pero syempre, nasa pa rin tayo eh. Nagsisimula pa lang po ako sa venture ko na to. I call this like I'm starter, beginner pa rin. So marami pa po akong matatap. And I believe yung pagiging influencer, malayo-layo pa yan. So ito, this is the first At first least, step na po nandun ka ito. na. Stepping stone na nga. May first step ka na. Oh, yes. And stepping stone po ito na makausap. Hindi po lahat is nabibigyan ng pagkakataon na magsalita in front of the camera like this po and then sa mga radio station. So, ayun po, malay nyo po, baka sa TV na po tayo. Why Kaya not? naman po, Very positive diba, yan. Miss Tony, ayan, nalanawagan po ako. Ayan. Okay, let's talk about the health benefit of this coffee. Kasi importante din to convince them. Anong benefits? Ano ba yung mga benepisyo halimbawa nito? Yan. Kasi we are saying na health benefits napaka-importante ng kalusugan, MJ. Correct po. So, una po, hindi lang naman coffee yung meron tayo eh. So, we specialize with health and wellness, personal care, and tinatawag nating health and beauty and skincare. So, specifically yung coffee po natin is a coffee with a combination na po yan ng Ashitaba leaf. Okay. So, Ashitaba leaf po, mostly nakikita yan sa bansang Japan and Vietnam. So, ako ang unang-una ko sinasabi, anong benefits nito? Una, walang palpitation yan. Okay? So, yung yung kape na wala talagang palpitation. Pangalawa, it helps you to lower yung cholesterol. Yes po. And also, ang daming yung ganyan blood ang problema. sugar po. So, guys, ito na, ang sagot. Ashitaba. Yes. Ashitaba. So, marami namang pong benefits yung Ashitaba. And since nilagay siya sa form ng coffee dahil nga yung mga Pinoy, coffee lover. Pero kung gusto niyo talaga na pure, na ma-experience yung ganda nung purely, hindi na kape. Kasi yung iba di naman talaga umiinom po ng coffee. Kasi coffee-based ginawa nila boss dyan. So, pwede po silang mag-take ng capsule talaga. Okay. Yun po yung mismong Ashitaba na in the form of powder base na nilagay sa vegetable capsule. And don't worry po sa mga viewers namin kasi po FDA approved po yan. Okay, yun. At halal po tayo. At the same time, kaya po natin natap yung mga iba't ibang bansa is
because of the certification that we have. And I'm so proud kasi yung isa po natin, yung barley natin, sir, ayan, pag malaki ko yung barley natin kasi nasa Reader's Digest na po tayo. Ayan. Guys, so eto ho yun, yung barley. So may barley coffee na tayo. So, barley. Yung barley, blood mayroong sugar, mga anti-cancer, yes yan eh. po. Lalo na yung mga and syempre sa mga nanonood na very sensitive, paano kung nagme-maintenance sila? Syempre po, kailangan nyo pong pumunta at i-consult sa doktor. Yes. Kasi hindi naman po namin ino-offer, kini-claim na this is a medicine. It's a food supplements that if you are taking any medication or maintenance, you can consult your doctor. And we also have our own doctor din sa office natin. So pwedeng sila ang lapitan para magpakonsulta. Opo, yes. Normally kasi kami talagang kumbaga may appointment kami with the doctor kasi meron talaga tayong in-house doctor na nagkakandak po talaga ng mga ng mga studies about the products at the same time. Pwede pong tanungin. So ayun siya. Ayan. Okay. Ito naman is sabon. Yes, it's an Omni White soap po na yung ingredients po niyan is from Japan. And we know naman kapag galing sa Japan, talagang one of the best ingredients po yan. So it's an Omni White. Also, pwede po yan sa mga bata. Okay, wala po siyang irritation. So, very, very mild yan. And pwede din siya, if you want yung alagang pang smooth lang ang habol mo, pwede po natin siya. How about this one, MJ? Ayan, yan naman yung Kojic natin. And ang maganda sa Kojic natin, kasi marami talagang Kojic na once you tried in your face, naiirita ka. Ma-irritate ka talaga. At the same time, medyo nabiblemish yung mga mo. So, sabi kasi since it's a natural products, organic, so, we can assure you talaga na maganda talaga yung effect niya sa skin po natin. So, any skin tone. Pero pwede naman kasing itry kasi meron talagang mga cases talaga, sir, na yung maraming mga pimples kasi lumalabas talaga siya. So, it's part of the process na lalabas niya mo yung mga pimples and then yung sunod naman yung next skin layer mo na siya. So, may mga naman po tayo dito, may mga product demo tayo. May mga videos tayo para mas maintindihan po nila yung products kasi hindi naman natin ito malalaman in one sit. Tama, diba? tama. Pero yun po. And siguro, before we wind up this Friday afternoon, MJ, ulitin mo lang, paano ka ba nila marireach? Yung sinabi mo nga, mayroon kang 3 binanggit kanina. Ulitin lang natin para dun sa mga late viewers natin, yung hindi man sila makapili. At least mayroon silang choices dun sa online ba o webinar or go ahead, face-to-face. Ayun. So again, sa mga viewers natin, ayan, na nanonood until now, at manonood later, so you can contact me or you can direct PM me sa Facebook ko. Ayan, nasa screen po siya. And then yung aking contact number is 0916-708-1091. So available po ako 24/7. And then available po yan sa WhatsApp, Viber. I do have my TikTok account as well. YouTube ko din po, meron tayo. I also have the Instagram. So kahit ano po, meron ako. Twitter lang po ata, wala akong account. Pero you can direct contact me sa mga social media details ko po. Pero ang pinaka-best talaga is gusto nyo po matawagan agad ako. Yan, 0916-708-1091. And marami tayong mode of ways para po makakaroon kayo ng idea about our business. So, ayan, dahil na-flash na yung number mo, MJ, baka maraming mag-invite sa'yo para sa mga award-giving bodies. Ayun po. Okay lang naman. Magbibuild tayo ng mga brands doon, okay? So, ayan. So, mga kapartner, napakinggan nyo na si MJ sa kanyang kwento, sa kwento ng kanyang buhay, at kwento ng pagninegosyo. Ano ba yung lesson? Yes. Ngayon kasi tatanungin natin, ano yung gabay mo sa tagumpay na ito na pwede nating i-share sa nais pang magnegosyo? Yung mga taong wala pa, hindi pa nakapag-decide na mag-venture into business. Ayun. So, unang-una talaga is kailangan maging ready ka. So, you have to decide whether you really want to do a business venture. So, hindi naman kailangan maging magaling ka. You have to start you to be great. Diba? Minsan iniisip kasi natin na kailangan magaling muna tayo para makapag-start. Hindi po. You have to start to be great. And believe in yourself, yun yung po yung pinakaunang-una kasi wala talagang ibang maniniwala sa atin kung hindi natin papaniwalaan yung sarili natin and be passionate sa ginagawa po natin. And dapat hindi po tayo mag-iisip agad ng negative kasi once na papasok tayo sa negosyo at inisip mo agad na paano kung malugi, pero paano kung hindi? Diba? Yes. So, lagi kasi nga may kaakibat There's na no negative. harm in trying. Correct po. May negative and positive yan. Isa lang naman yung ginawa natin, nag-isip. So, doon na tayo sa positive. At saka magandang example yung ginawa mo na
fine. During the time na sinisimulan mo, medyo part-time. Kinonsider mo siya as part-time. Pero hindi ka na half-hearted dun eh. Kumbaga, ginagawa mo na, nag-exert ka na ng extra effort eh. Kahit sabihin mong, for now, I'm doing this for part-time. Pero yung effort na binibigay mo is 100% or more than... Full-time attitude ang tawag ko po. Yes. Yun po. At isa sa, lalo na yung mga OFW, kasi I've been away from my family for how many years. And alam nyo po, bilang OFW, alam nyo po yan yung mga nanonood na hindi po madali yung buhay natin. Kasi may mga times na gustong-gusto mong umuwi, namimiss mo yung anak mo, yung asawa mo, yung family mo, but since nakakontrata ka at hindi pa enough yung ipon mo, hindi ka makauwi. Pero guys, sabi ko nga po kanina, I realized na meron palang life after employment. Meron palang life after being OFW. Okay lang na mag-start ka dyan, mag-abroad ka. Yan yung gawin mong stepping stone kasi hindi naman po forever na empleyado tayo, lalo na OFW. Na-try na po natin na magkaroon ng pandemic era, di ba? Ahayaan pa ba nating maulit-ulit po yun na tipong kailangan ka ng family mo, hindi ka makauwi kasi nga wala kang enough money. So ngayon, gawin po natin, since meron tayong active income as a OFW, wag nyo pong ibigay lahat. Wag nyo pong ipadala lahat sa family nyo yung pera. Yes, kailangan po nila ng pera, pero kailangan din nyo pong mag-save, and then doon sa savings nyo na yon, paunti-unti, try the small business venture. Kaya maganda na kung mag-start ka, kung tatanungin nyo po ako, franchise. Bakit? Kasi pag franchise, hindi mo kailangan mag-isip ng brand, hindi mo na rin po kailangan guided na po at may sistema, autopilot na. Kumbaga may piloto na, sasakay ka na lang. Makikisabay ka na siya. lang. Ayun. And then it's like a stepping stone talaga, training ground kasi marami po nagsasabi sa akin, paano ko masisigurado kung kikita ako? So, sabi ko, wala namang sigurado talaga sa mundo. Kahit yung ginagawa natin, whatever we are doing right now, it's not permanent. And we are not sure kung talagang mag-go through ba siya. Pero hindi mo nga malalaman kung hindi mo susubukan. Diba? At ang maganda, yun po gaya ng ginawa ko, part-time, para if ever talaga na mag-fail, I still have things na makakapag-bounce back pa rin po ako. Yes, tama yun. So, kapag Tony. Kaya nga doon sa ating gabay na iiwan sa kanila, you must tell yourself, no matter how hard it is or hard it gets, I'm going to make it. Yes. Think positive. Kaya ko yan. If MJ can, why can't I? Yes. Diba? Diba? Kaya, sige lang. MJ, sabi mo nga, hindi ito yung second time. For the end time, you're always welcome dito sa program. Para i-share mo pa rin yung mga susunod na kabanata na inyong journey. And of course, kapartner Tony, bago tayo mag-wrap up, i-mention lang muna natin yung ating mga online viewers. Okay. From Kuwait, Farida Angadan. Ayan, si Sol Romero. Thank you for watching. Ednalyn Kadag and Kuya Eddie Ibarle and Ate Lucy Artita Dino. Meron pang nag-message dito ka-partner Tony. Sabi ni Kuya Eddie Ibarle, Sir Tony, kahit walang promo ngayong Pasko, importante na maibaba ang presyo ng bigas. May solusyon ako doon. Anong solusyon mo doon? Dagdagan natin yung pera natin para kahit tumaas yung bigas, may pambili tayo. Kasi hindi na natin kontrol ang pagtaas. Ayan, negosyo na tayo para maabot natin yung presyo ng bigas. Ito pa, si Ednalyn, ma'am, paano naman? Pa-share naman kung paano yumaman. Ayun, yung lahat ng mga sinishare ni MJ, yun na yun. Yung 39 minutes na, yes, panoorin ho niyo na video. Panoorin nyo yung video sa YouTube ni MJ. Ano nga yun, MJ? Yung pong name ko, it's Mary Jessedy po, yung full name ko. Pero siguro, kung may nanonood dyan, naka-team ko, baka gusto nyo na i-share yung link. I-share nyo na. I-share nyo. Okay, overtime na daw tayo, sabi ni Joyce. Kaya nga. So, happy Friday and welcome September sa ating mga kasamaan sa Kingdom. Happy 38th anniversary. SMNI, happy 8th anniversary. Ayan. So, atin hong natunghayan na naman this afternoon bilang finale for this week ang kwento na puno po ng inspirasyon at pagpupursige. Ito nga ho yung kwento ni MJ na narinig natin kung gaano ho siya nagsikap para sa kanyang pamilya. So hopefully may part 3, may part 4, baka yung love life yung susunod na mapag-uusapan natin. Kapartner Arlene, time to say goodbye. Sa ngalan ng buong pwersa ng DZR 1026 Sunshine Radio, laging tumutok, laging yung aabangan ng iba't ibang kwento ng tagumpay sa likod ng mga kilalang brand, produkto o kumpanya. Ako naman po ang inyong kapartner Aileen Navarro. Kaya naman, kapartner Tony, kung meron kang kwento na alam mong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, abay huwag mong itago kundi dapat ito'y iyong ibahagi. At
Ipatok na yan. Sumainyo ang programang Patok. Naway marami kayong nalaman at natutunan sa mga latest trends at fashion. Muling makinig sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Makialam, matalino at malalimang pagtalakay sa mga mainit na isyu sa bayan. Makialam, makiisa sa talakayan at laliman ang pangunawa sa mga kaganapan. Makialam, Lunes hanggang Biyernes, 2:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.